Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Angel na kinalinga ng kaibigan ng kanyang ama. At ito ang paglalahad ng kanyang tiyuhin. Hello, kayo po ba si Engineer Jeric Mortes? Bungat sa kabilang linya nang sagutin ko ang telepono. Hello? Opo, ako nga po, sagot ko. O pwede ba kayo magpunta dito sa SSS Hospital? Na-aksidente po ang kaibigan nyo at asawa niya, si Mr. and Mrs. Delgado. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ng kausap. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Ano? Kumusta sila? Ang anak nila? Nag-aalalang tanong ko habang kinukuha ang susi ng sasakyan at lumabas sa office ko. Dead on arrival po ang ginang. Critical po ang lalaking asawa. Nandito po ngayon ang anak niya sa labas ng emergency room. Umiiyak. Hindi ko binaba ang tawag hanggang makarating ako sa ospital. Angel! Sigaw ko na makita ang anak ng matalik kong kaibigan. Biniyak ang puso ko nang makita ang lumuluha nitong mga mata. Dito, wala na po ang mama. Halos matumba na siya sa sobrang panghihina. Sinalo ko ito at niyakap. Maya't maya ay lumabas na ang doktor sa loob ng emergency room. Sir, kayo pa ba si Jeric? Gusto daw po kayong kausapin ng pasyente. Sabi nito. Nagulat naman ako pero sinundan ko ang doktor. Sumama din si Angel na umiiyak at nasa likod ko. Puno ng sugat at tubo na nakakabit sa katawan ng kaibigan ko. Jeric, pare, alagaan mo ang nag-iisa naming anak. Alagaan mo ang anak ko. Hirap niyang sabi. Papa, ba't mo ako pinamimigay? Papa ko, wala na si mama. Iyak ng dalaga. Hindi ko na kaya, anak. Magpapakabait ka sa titirik mo. Mahal na mahal ka namin. Papa, hindi. Isama mo na lang ako, Papa. Ayaw ko po. Anak, kayanin mo. Pare, ikaw na ang bahala. Sa nag-iisa namin si Angel. Patawad, anak. Mahal ka namin. Isang nakakabinging tunog ang dahilan para umalpas ang mga luha ko. Papa ko, wag, hindi pwede. Papa, gumising ka. Wag niyo akong iwan. Nagwawala na si Angel. Hinawakan ko na siya at pinigil. Niyakap ko ito ng mahigpit. Andito si Tito, andito lang ako. Pag-aalo ko sa kanya. Kahit ako man ay umiiyak din. Mabilis ang naging lamay ng mag-asawa. Ako lahat ang umasikaso sa kanila. Dahil wala naman silang ibang pamilya. Parehong galing bahay ampunan ang mga magulang ni Angel. At nakapagpatayo ng sariling negosyo. At nakapag-ipon ng sapat para mabuhay ang kanilang anak nang hindi nagtatrabaho. Ako ang pinakamalapit na kaibigan ni Ted. Kaya sa akin niya ibinili ng anak. Sa paglipas ng panahon ay naging mabuti naman ang kalagayan ng dalaga sa puder namin ng kinakasama ko. Tahimik lang ito at tumutulong sa gawaing bahay kahit hindi naman kailangan. Naging malapit sila ng nobya ko at mas naging open siya sa amin. Tila kami naging isang pamilya na. Sumapit ang kanyang ika-18 parawan. 3 taon na siya sa aking puder. Sa isang hotel ay imbitado ang kanyang mga malalapit na kaibigan at kaklase para sa kanyang debut. 2 beses ko siyang isinayaw sa kanyang 18 roses. Ako ang first and last dance niya. Ngayon ay umiikot kami at sumasabay sa mabagal na tugtog. Hawak ko ang kanyang dewan at siya naman ay sa balikat ko. Thank you po, Tito. Bulong nito habang nakatitig sa mga mata ko. Dalaga na pala ang anak-anakan ko. Ngayon ko lang natanto. Ang kanyang hubog ay nagiba na. Lumaki at umusbong ang kanyang kabundukan at pangupo. Lalong gumanda
Napakadalaga na. Sa pag-iisip ay di ko na malayang unting-unti na dumudumi ang pagtingin ko sa dalaga. Winaksi ko ang nasa isip. Walang anuman anak, para mo na akong ama. Kaya gagawin ko lahat para sumaya ka. Sabi ko. Napakagat siya sa mapupulan niyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy ang kanyang party. Nakihalubilo ito sa mga kaibigan niya. Tinayaan ko siyang uminom ng kaunti. Napakagandang dalaga ng anak. Ng anak-anakan, new engineer, sabi ng architect na katrabaho ko sa amin ng nobya ko. Oo nga, architect. Noon ay napakabata pa nito at umiiyak lagi. Ngayon ay dalaga na at palaging nakangiti. Tila proud sa pagsang-ayon ni Lena. Napangiti ako dahil parang anak din ang turing niya kay Angel. Wala ba kayong balak ampunin ang dalaga? Tanong ng iba. Ayaw niyang palitan ang apelyido ng kanyang mga magulang. Sagot ko. Kahit naman hindi namin siya opisyal lang ampunin. Parang anak na rin namin siya kaya okay lang sa amin, sabi ni Lena. Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sa makita ko si Angel. Kitang-kita ko ang hati sa pagitan ng dalawa niyang malalaking kabundukan. Halos lumuwa ito sa kanyang dress. Napakuyog ang kamao ko nang nag-iba ang pakiramdam ko at ang umbok sa aking harapan. Magsisiyam lang ako, mahal. Paalam po sa nobya ko. Tumango naman siya at hinayaan ako. Lumabas ako sa perdarosa ng Dibon Angel at nagpunta sa kwarto para sa amin ang nobya ko. Mag-overnight kami dito kaya kumuha kami ng 2 kwarto. Binuksan ko ang slacks ko at naupo sa kama. Ginawa kong magmilagro at iniisip ko ang batang si Angel. Naglaro ang kamay ko ng orong-solong. Napahiga ako sa kama at tinasag balakang ko. Parang umaayuda ako sa palad ko. Ang iniisip ay ang anak-anakan ko. Papalabas na ako ng hotel pagkatapos ko magmilagro ay napansin kong nakaawang ang pinto. Hindi ko ba ito nasara kanina? Napaisip ako pero pinagsawang sa walang bahala na lang. Bumalik ako sa pinagdausan ng party. Ang ibang bisita ay umuwi na pero madami pa rin ang natira. Tinanong pa ako ni Lena kung bakit iba ang damit ko. Sinabi ko na lang na nabasa ako kanina ng tubig kaya umakyat ako at nagpalit. Hinanap ng mga mata ko si Angel. Palingalinga siya sa paligid at parang may hinahanap. Nagulat siya na magtama ang paningin namin. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti naman siya pabalik sa akin at nag-iwas ng tingin. Nang bumaling ang kanyang atensyon sa kaibigan, ay bumaba ang mata ko sa suot niya at kumunot ang noo ko. Iba ang damit niya sa suot niya. Naka-miniskirt na ito at off-shoulder na damit. Natapos ang pagtitipon na iniisip ko pa rin kung kailan siya nagpalit ng suot. Paano kung sumilip pala siya sa kwarto namin habang pinagpapantasyahan ko siya. Pero imbis na kabahan sa naisip na baka nahuli niya ako ay uminit ang aking katawan. Nilabas ko ang pogli ko kay Lena habang magdamag na iniisip si Angel. Samantala, tunghayan naman na natin ang point of view ni Angel at ito ang kanyang paglalahad. Girls, I have a problem. Ilang araw ko na din itong piniging-pip at gusto ko nang ilabas. Ano yon? Ang nag-aalalang tanong ni Lara.
Nasa bleachers kami ngayon sa harap ng malawak na field ng school. Seryoso ba yung problema na yon? Tanong ni Chloe. Ano? Feeling ko, pinagnanasaan ako ni Tito Jeric. Bulong ko kahit wala namang tao malapit sa amin. What? May ginawa ba siya sa'yo? Ano? Subukin na natin. Napatayo si Laura. Dali-dali ko siyang hinila pa upo. Paano mo nasabi? Kalma ng talong ni Chloe. Parang iba na kasi ang pakiramdam ko ng mga tingin niya. Sabi ko na lang, hindi ko alam pero hindi ko masabi na nahuli ko si Tito Jeric nung dibo ko na may nilalaro at sinasambit ang pangalan ko. Namutla ako nang maalala ko naman ang eksenang yun. Girl, hindi siya ang may pagnanasa sa'yo. Ikaw ang may pagnanasa sa kanya. Sabi ni Chloe. Dahil sa dinahilan ko, tumango naman si Laura at sumangayon. Parang tanga naman. Wala kayong matinong tulong. Erita kong sabi sa dalawa. Tumawa lang sila at nagpatuloy sa pagkain. Si Laura ay patingin-tingin sa telepono niya at ngumingiti. Malamang ay naghaharutan na naman sila ng ninong niya sa chat. Anong plans niyo bukas? Long weekend na, tanong ni Laura. Wala kaming klase ng 2 araw, Huwebes at Biyernes. Tapos kasama pa ang Sabado at Linggo. Heaven. Siguro sa bahay lang ako, sagot ko. Naman, magji-gym ako ng bongga. Sagot ni Chloe, kaya napa-smid kami ni Laura. Sus, aakitin mo lang si ano eh, sabi ni Laura. Gaga to. Pocket. Maaambulan ka ng Pocket, maaambulan ka sa lungwengked. Ang yabang mo na. Umerap si Chloe at nagtawa lang kami. Kumusta ang school, iha? Bukas at sa susunod ay wala kang pasok, hindi ba? Lalabas ba kayo ng mga kaibigan mo? Tanong ni Tita Lena, ang kalibin ni Tito Jeric. Kasalukuyan kaming nagdi-dinner. Maayos naman po, tita. Hindi po siguro. Dito lang ako sa bahay at magbabasa. Sabot ko at nagpatuloy sa pagkain. Naku, ang boring naman kung ganon. Why don't you go to Palawan with your tito? Nagulat ako sa sinabi niya at napatingin kay Tito na nakakunot na ang noo. Lena, hindi bakasyon ang gagawin ko roon. Seryosong sabi ni Tito. Kaya napayuko ako. I know, mahal, pero isama mo na si Angel. Madaming magagandang pasyalan doon. Mabubot lang siya dito. Lalo pa at madami akong trabaho sa ospital. Doktor ang Tita Lena, kaya napaka-busy niya. Ayos lang pa ako dito, tita. Sabi ko, pero sa loob-loob ko ay gusto ko talaga sumama kay Tito. Nadinig ko ang pagbuntong hininga ni Tito. Mag-impake ka na nga ng gamit mo na dadalhin. I'll book a ticket and a room too. Basta behave ka. Pagsuko ni Tito, napatalon ako sa tuwa at yumakap sa kanya. Thanks, Tito. You're the best. Masaya kong sabi. Nanigas naman ang katawan niya. Matapos namin kumain, ay kaagad akong naghalungkat ng mga damit ko. Ano pa ba? Napaisip ako kung may kailangan pa ba ako. Angel, we'll leave the house at 5 in the morning. So be up earlier. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Yes po, Tito. Tito, magbungot po ba tayo or plane? Tanong ko. We'll ride the plane. Sagot niya. Sige po, good night, good night. Sabi nito at sinarado na ang pinto ko. Nag-set ako ng alarm 1 hour before 5. Tsaka kinat ang mga kaibigan ko para sabihin ang nagbagong plano ko. Humihikap pa ako nang lumabas ng aeroplano pagkalapag sa koron. May ipinapatayong gusali rito at si Tito Jeric ang nakuhang engineer. Bit-bit ang bagahe ko ay nakasunod lang ako kay Tito. Sinindo kami ng service car galing sa resort at napag-istihan namin. Good day, Engineer Mortes. Our apology po, sir.
Pero ang huling room na na-book niyo po online kagabi ay hindi pumasok ng successful. Nabook po siya ng iba. Pasensya na po. Bungad sa reception. Nanlaki ang mata ko. What? Bakit walang tumawag sa akin? No emails. It was said that I was booked. Tapos ngayon ay hindi na. Galit na tanong ni Tito. Sorry sir. Pero nag-log po ang system ng sabay na i-book ang room. Pero ang bayad po ay nakaltas sa account ng other party. At wala pong nakaltas sa inyo. Maliwanag ng babae. Nasapo ni Tito ang ulo at pumutik ng mariin. Mai-recommend ba kayong hotel o resort? Tanong ni Tito, kaya naman ay biglang sinapian ang utang ko at kumapit sa matigas niyang braso. Ano kabahani? Napaka-conservative mo talaga. Okay lang namang tabi tayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin at pinanlalakihan ako ng mga mata. Ngumiti lang ako sa kanya at bumaling sa babae. Okay lang miss, dalawa na lang kami sa room niya, sabi ko sa babae. Sige po ma'am, pasensya na po ulit, paumanhin niya at ibinigay niya sa amin ang key card. Dinala ng bellboy ang mga gamit namin habang nakasunod kami sa kanila. Isang maliit na cottage pala yun, ang ganda. Parang sa Maldives pero hindi, nakatungtong sa tubig ang cottage. Tito, di mo sinabing sa akin ang ganda ng room mo. Ah hindi pala, parang bilya, may lutuan pa. Masaya kong sabi at inilibot ang paningin. I'm an engineer and the company took care of all my needs here. Ang sayo lang ang binayaran ko na hindi naman pala nangyari. Hiling niya. Mumuso ako. Siguro, kinuhanan mo ako ng pangit na room sa main building nila, no? Pinaningkitan ko siya. Sa main building kasi kung saan ang reception kanina ay 3 palapag na malawak. Sa third floor nila ay ang mga budget rooms. Para sa mga hindi kaya ang bilya. Napasimangot ako nang umiwas ng tingin si Tito. So talagang kinuhanan niya ako ng kwarto doon. Totoo talaga Tito, you got me a cheap room. Di makapaniwalang tanong ko. Ako dapat doon at dito ka, okay? Anong tingin mo sa akin? Napahirap siya sa akin, kaya napanguso ako. Sige na at magpahinga ka na. Alam kong kulang ang tulog mo. Pupuntahan ko na lang may-ari ng pinapagawang hotel sa malapit. Sabi nito. Okay Tito, pero gutom na ako. Napaupo ako sa kama. Sasabihin mo sa reception mamaya ang pagkain mo. Wag kang aalis dito nang wala ako. Bilin niya at lumabas na. My gosh, I'm so full. Nakahawag ako sa tiyan ko pagkatapos kumain. Ang sarap ng pagkain in-order ni Tito. Fresh na fresh ang seafoods. At masarap din yung sausawan nila. Matapos ko kumain ay parang na-energize uli ako at hindi na pagod at inaantok. Tumambay ako sa may swing ng hugis itlog kaharap ang dagat. Tinawagan ko ang dalawang kaibigan. Pero naasiwa ako sa itsura nila nang sagutin ang ritual ko. Mukha silang bagong dilig. Lalo na si Chloe. Nalagpas ang lipstick. Magulo ang buhok. At awang ang butones ng damit. Si Laura naman ay maayos naman ang itsura. Pero palata pa rin sa kanyang bagong dilig siya dahil namumula ang mukha at may marka pa sa leeg niya. Gaga, di ako nakipag-totnak no. Nakipagmulmul lang. Proud na sabi ni Chloe habang inaayos ang kanyang lipstick. Ang halay mo girl. Si Danny Lara. Parang hindi siya. Sabi ko sa kanya na kinapula niya. So wala kang kasama ngayon dyan? Tanong ng Chloe makabalang. Sandamakmak na chismis namin ay nagpaalam na si Lara na papatayin ang tawag. Kaming dalawa na lang ni Chloe ang magkausap. Yeah, I'm actually bored. Dumidilim na din, sagot ko. Alam mo kung anong dapat mong gawin? May maliit na private pool dyan sa cabin nyo, di ba? Nangunot ako. Alam ko na, sasabihin mo. Lulurin ko. Sarili ko, ganun. Sumipsip ako sa pineapple juice ko. Tanga, hindi. Mag-skinny dipping ka. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Laga talaga to. Gusto pang mag-swimming ako.